Kumusta po ang diskusyon tungkol sa posibleng deklarasyon po ng public health emergency because of HIV/AIDS? Yes, maganda yung reception no ng Mm. ating palasyo. Sabi nga ni Secretary Ted, naka-schedule to for discussion at cabinet level. Magpapabriefing ang ating Pangulong Marcos. Siya rin naman talaga yung nagsabi at very start nung bagong appointee SEC and throughout the month na sinasabi niya ano ba talaga ang sitwasyon natin na pagdating sa HIV. And yan yung parang tignan natin yung datos, no? Yung sa graph 1 na pinadala ko, makikita natin yung numero kasi yung dami ng mga people living with HIV, yung bilang nila over the years, simula 2018 hanggang 2025, tumataas. So alam natin at ina-acknowledge natin kasi nagkaroon ng usapin na baka naman buubuti lang yung testing kaya mukhang dumadami yung numero. Tama po yun. Ang halimbawa nito ay para tayong nasa kwarto na madilim na may sabihin na natin may 100 tao sa loob ng kwarto. Dati yung ilaw, kandila lamang. Ang nakikita ng kandila siguro mga 5 o mga 10 tao. Tapos may pumasok, may dala siyang flashlight. Binuksan niya yung flashlight, hindi ganun kalakas pero mas malakas sa kandila. Nakakita siya mga 20, mga 30, mukhang dumami. Tapos finally, biglang may nagbukas ng ilaw ng kwarto dun sa pader, bumukas yung ilaw sa taas, sa bubong, ay, yun pala, may 100. Pero kung tutuusin, yun yung halimbawa pag buubuti ang testing. Ang nangyayari sa atin, Cheryl, yung dami ng tao, habang bubukas yung ilaw, may mga pumapasok pa na dagdag na tao. Hindi lang pala 100. Nung nagsimula yung usapin, 100 lang sila. Ngayon, nasa 200 na. You will see it in the graph 1, no? Noong 2018, nasa mga bandang ano lang tayo nun nasa mga bandang 80 or 90,000. Tapos noong 2025, yung level ng blue and red, umabot na ng mga lampas siguro humigit kumulang 250. So ang dami talagang CLHIV and we need to reach out to them. Okay. At ito po ay isa sa mga basihan, Sec Domingo, kaya isinasuggest po, minumungkahi ng Department of Health na magdeklara po ng public health emergency? Yes, yan ang pinakamalaking dahilan. Meron pa tayong graphs 2 and 3. Sisimulan ko sa graph 2 at papaliwanag natin kung bakit. Kasi, okay, so nakita na nga natin na dumadami yung kaso at yung ating testing naglalaro lang sa mga 60 to 68%. Dapat nga 95% tested. Pag na-test naman natin ngayon yung ating PLHIV at alam na niyang status niya, abay tungkulin natin masimulan siya sa tamang gamutan, yung tinatawag na antiretrovirals. Yung graph 2 na sinasabi natin, yan ang magsasabi sa atin kung dun sa mga alam nating positive for HIV, ilan yung mga nalagay natin sa gamot. At makikita natin, pag may nakita kang pula dun sa mga graph, Cheryl, ibig sabihin may pagkukulang, hindi pa natin nararating yung pulang yon. Yung blue, tumataas, very good tayo dun, tumataas yung blue natin. Pero may natitirang pula Malaki. So ang kwento naman itong, malaki pa rin. So yung pulang yon na sa pinakahuling taon, yung 2025, ang estimate ay 49,000. Meron tayong mga alam dyan na positive. Hindi pa natin nasisimulan sa gamot. Hinala namin dito. Baka mga minor de edad, Cheryl. Kasi walang consent na kailangan for testing. Pero may duda ang mga doktor kasi natatakot silang baka mahabla sila ng magulang na medyo takot or galit na sabihin, bakit mo sinimulan sa ARV yung anak ko? Yun yung stigma So, kaya kailangan linawin yun. And then there's one more graph. Bibilisan ko lang, Cheryl. Yung graph number 3 para kompleto yung kwento. Doon naman sa mga nasimulan natin sa treatment, ang tanong, ilan sa kanila yung araw-araw umiinom ng ARV for maybe at least mga 3 months or so para maging undetectable. Nako, ito medyo mas mas mahirap to dahil ang laki nung red. Kasi hindi natin, ito pa nga yung kwento nito, hindi natin natetesting yung viral load, hindi natin alam kung sapat ba yung paggamot sa kanila. Kaya emergency yung datingan nung 3 graph. Kaya kailangan na po talaga ito. So, pag sinabi na po natin, Sec, okay, pumayag ang pamahalaan na mag-declare ng public health emergency, ano po ang magbabago? Okay. So, ginagamit natin yung term na emergency at na-realize ko na marami kasi tayong mga kababayan, mga kapatid na parang natatakot sa sinasabing emergency. Para bang ang naaalala nating lahat is
nako, magla-lockdown ba tayo sa HIV? Ah. Ito na naman tayo. Hindi po. Nasanay lang po tayo at kasama ako, isa ako dun sa mga na-trauma na pag sinabing emergency, public health emergency, sounds like COVID. Pero hindi po laging ganon. In this case, pag nagkaroon ng public health emergency or some are saying don't call it an emergency, call it a concern, pwede rin yun. Ibig sabihin, ang mga resources, ang budget, ang mga prioridad, ibig sabihin yung batas na tingin natin pwede bang paigtingin, baka pabilisin yung baka maging forthwith yung amendment ng batas na sinasabi nila. Dahil sa isang public health concern, di ba? Usong-usong ngayon yung salitang forthwith. So, ngayon, di ba? Pag yun na lang siguro, yun ang maging soundbite ko. Pag nagkaroon tayo ng emergency, baka yung kilos natin sa pag-ayos ng problemang ito ay maging forthwith. Which is really good, ano? At kasama, so sabi nyo pagdating sa budget, the resources, naapektuhan po ba tayo matapos yung pag-freeze ng USAID? Oy, magandang usapin yan dahil simula pa lang ng taon, 'di ba, nung nagkaroon ng desisyon ng Pangulo ng Estados Unidos, si President Trump na nagpa-public naman sinabi niya, I'm pulling out ganyan, tas I'm freezing aid ganyan. And marami talagang kinabahan doon. Sa Pilipinas po kasi, sa usaping HIV, hindi tayo masyadong apektado nung freeze na yun pagdating sa Department of Health. Anong binibili kasi ng Department of Health ay yung mga ARVs, yung mga test kits, yung gamot, saka yung test kit. Ang ginagamit natin ay budget na natin. Pera po ng bayan, pera ng Pilipino. National budget po yan na hindi na tayo umaasa sa usapin ng foreign aid. Meron lang konting naghalo-halo kasi. Yung tuberculosis program natin, yun naman, medyo mas may konting kumbaga worry pa rin sila dahil maraming ginagamit pa rin pambili na galing sa USAID pero kinikilusan na rin. Balik tayo sa HIV. Ang mas apektado dito at sinusuportahan namin sila, hinahanapan namin ng paraan na mailipat yung kanilang sabihin na nating charging handle or sa Tagalog yung pinagkukuhanan ng pera mula sa foreign aid papunta sa pamahalaan. Sinasabi ko, yung ating mga partners sa community, yung mga nagbabahay-bahay o yung mga nagkakampanya para mas mataas yung impormasyon natin sa HIV. Yun yung nakikita natin at kinikilusan na natin sa ngayon. Siguro po habang hinihintay din natin ang kahihinatnan kung mag-declare nga ba ng public health emergency because of HIV/AIDS, gusto rin natin kasi gusto nating mawala yung stigma. Sabi ko nga, parang ano na lang yan ngayon, ang AIDS ay parang diabetes or hypertension na may maintenance ka na lamang at hindi ka nakakahawa. Kahit nga sa pakikipaghalikan ay hindi. Marami pa rin ako nakakausap, lalo na yung mga matatanda, na ganoon pa rin yung kanilang thinking. Kaya we decided nga, sabi ko, kailangan regular nating pinag-uusapan itong particular na HIV/AIDS. Dahil marami, ako may mga kilala na ako, may mga siguro, baka may mga kasama tayo sa trabaho, hindi natin alam, na normal ang pamumuhay, na hindi dapat gawing big deal ito, bagkus ay mas suportahan natin at masipush natin para mas makapamuhay sila ng normal. Kasi kung mamumuhay sila sa takot at ayaw magpa-test, ay mas lalong hindi sila magtatagal, di ba, ASEC? Siguro po, ano po ba, siguro yung assurance, like doon sa mga, lalo na itong mga edad, 15 to 25 years old, I'm sure they're very scared. They don't know, siguro ay, sila talagang nangangapa sila sa dilim na anong bang gagawin ko? Ano po ba ang ating proseso? Bakit hindi sila dapat matakot? Bakit pwedeng dalhin nila kahit na sila lang, sarili lang nila mismo ay pwede silang mag-walk-in even without their parents? Pwede po ba yun? Yes. Tama yun, Cheryl, no? Mula edad 16 na pataas, pwede na magpa-test po. In fact, from 16 to 18, allowed ang testing even without parental consent. And even yung ating testing process itself, meron ng mga nabibili po sa mga butika na self-test kits na pwede nyong gawin sa bahay. Kung kinakabahan po ang ating mga kabataan, you can do it with a trusted friend. O sabay pa kayo, di ba? Para makikita ninyo. Or you can do it on your own para hindi ka rin na masyadong pressured. And siguro, segundahan ko lang yung sinabi mo, Cheryl, no, na
ang HIV, hindi na yan tulad nung 1980s. I mean, ako po'y pinanganak noong 1980s, 1983, so wala pa akong malay nun. Pero sa kwento kasi ni Secretary Ted na doktor na noong 1983, sabi nga niya, nung bago siyang doktor, yung HIV, yung COVID-19 nila. Ang daming nakikitang namamatay, ang daming nakikita nga parang hirap, walang treatment. Ibang-iba na ho yung panahon ngayon. You are right, Cheryl, that HIV is just like high blood, diabetes, Ika. Kailangan mo lang, pag sinabing testing ang high blood, actually, nag-testing tayo. Pag kinuhanan tayo ng blood pressure, lalagyan ka ng blood pressure cuff, testing yun. Tapos manilaman yung blood pressure mo. Tapos sasabihin ng doktor, magsimula ho kayo ng maintenance kasi kayo po ay may high blood na. E di, bibigyan ka ng maintenance na araw-araw. Tapos, tuloy-tuloy lang yun. It becomes part of your daily life, but you live a long life. Ganun yung nakikita natin na sana ma-normalize itong HIV. Ano ba yung testing yan? Bibilisan ko. Yung ating pinprick, may maliit na karayom na napakapino doon sa daliri lang para mabilis lang na turok na maliit. Tapos kahit mga konting patak na ng dugo, linalagay doon sa ating testing, sabihin na nating kit. No? Pagpatak doon, parang pregnancy test, mag-aantay ka lang. Pag may nakita ka na 2 bar, positive. Pero huwag kang kabahan. Kung positive, okay lang yun kasi may maintenance ka na nag-aantay. At pag undetectable ka, ay magiging untransmissible ka na rin. That's true. Ayan. At again, marami pong testing centers na pwedeng puntahan sa buong bansa at mananatiling confidential naman yan, di ba? Asek Domingo. Yes, Cheryl, no, there are around 300 or so mga HIV treatment centers in addition dun sa ating self-test na available sa botika. Tapos ang pakay pa ni Secretary Herbosa is paramihin pa. Paano natin paparamihin yon? Pinag-aaralan ngayon kung pwedeng isama sa primary care ang HIV testing. Lagi namin nababanggit sa our affiliate, binabanggit nila yung konsulta. So yun yung mga pinag-uusapan. Siguro baka mamaya pwedeng isama na yan sa konsulta para kahit sa ang health center, pupunta ka lang, you can ask for an HIV test just like you ask for a cholesterol test or blood sugar test. Tapos lahat niyan, dapat confidential. Actually, pati nga yung cholesterol result, confidential yan. Lahat ng mga laboratory tests are confidential. Siguro, Doc, muli paalala, lalo na alarming din po kasi na pabata ng pabata, 15 to 25 years old, na kung hindi natin sila pinapagalitan pero pinapaalalahanan na maging responsable din. Yes. Tama yan, Cheryl, no? Gusto nating linawin mula sa Department of Health, hindi po ito isang paghuhusga sa kilos or sa damdamin o sa kagustuhan ng ating mga kabataan. Sabi nga, ang termino nga ni Sected, lahat naman tayo dumaan sa edad na yan eh. Yung panahon na mapusok ang damdamin, di ba? Konting konting ngiti lang, whether opposite sex or same sex, konting ngiti lang kung type mo, may konting kilig na nararamdaman, di ba? We should know our health. We should be comfortable talking about it. We have our family. Kung hindi po sa family, look for a health center and look for a peer. Meron din po tayong mga peer counselors na tulad ng mga kaedaran na sinasabi na trained with scientific knowledge na pwede po nating tanungin. Doon naman po sa mga gusto sa kanilang faith-based organizations, pwede rin po yun. Iba-ibang simbahan, iba-ibang pananampalataya, may mga counselors din po sila. In fact, I read in the news that even the CBCP is joining this para bang alarm. No? Natatakot sila pero hindi naman sila kinakabahan at sinasabi lang nila na yung mga simbahan mismo, mga katolikong simbahan, may mga counseling services. I'm sure mga kapatid nating Muslim and other faith denominations, meron din yan. Kasi sama-sama tayong lahat sa usaping ito. Alright. Well, sa mga susunod na araw po ay muling pag-usapan po natin ito, Asek Domingo. But for now, I know mayroon po kayong meeting. Thank you for joining us.